Last week po ay inanunsyo ni Secretary Roque ang apat na anti-COVID czars who will directly report under you as the National Task Force Chief Implementer. Ano po exactly ang game plan behind this, Secretary? Ang ano po natin dito, ang game plan po natin dito ay para po tutukan ang ating mga estratehiya, ang ating estratehiya ng prevention, detection, treatment, isolation at saka yung tinatawag nating reintegration ay idadab po natin na test, treat, isolation, and tracing. So nakita po natin dito, yung apat po na estratehiya po natin ay napaka-importante po na nakita natin sa lahat ng nangyayari sa buong mundo ay talaga pong itong apat po na to ang dapat na po natin tutukan. Especially ngayon po na nag-open po tayo ng economy and we are expecting na talagang mag-increase ang ating mga cases. At sa ngayon po ay may mga talagang tumatagsan po yung counting, yung mga severe at saka mga critical cases. So importante po na talaga na meron tayong testing char, meron tayong tracing char, si Jar Magalong, at meron tayong isolation char, at meron po tayong treatment char. Sa atin po, tinalaga po ng ating mga NTF na ang testing chart po natin ay ang ating Deputy Chief Implementer na si Secretary Vince Dizon, at ang ating tracing chart ay si Jar Magalong, at ang ating tinatawag na isolation chart ay si Secretary Mark Villar. Noon pa man ay talagang tumutulong na po sa atin, lalo na po si Secretary Mark Villar, na talagang in-expand po natin ang mga isolation facilities. At ito po ngayon, at nakita natin ngayon na talagang ngayong umaga ay mayroon po kaming mga meeting sa ating mga LGUs at saka member ng ULAP at saka LMP, League of Municipal Mayors, at sa ating mga LGUs na under GCQ. Sila nga po ngayon ay nag-present ng kanilang mga plano para po masunod po ang lahat ng nakikita natin mga estratehiya. At ito po ay nakikita po natin once this strategy has been implemented, ay bababa po at magkakaroon po tayo ng tinatawag coping mechanisms para at least makaya po natin ang mga tinatawag na mga cases dito po sa COVID. As we enter the second phase of the National Action Plan, Secretary Galvez, ang pinakamahalaga po dito ay ang partisipasyon ng ating mga kababayan at gayon din po ang kandaan ng mga LGU. What exactly is in the second phase of the NAP at paano natin ito i-implement? Nakita po natin, mayroon po tayong 5 strategic objectives. Ang unang-una po ay ma-address po natin ang mga increasing cases. Pangalawa, we have to learn from our lessons. At ang dapat po, pangatlo po, ang ating mga LGUs, sila po talaga ang mag-lead ng ating fight against COVID. Sinasabi po ng ating mahal na Presidente na talagang ang pag-address at mag-manage ng COVID-19 ay dapat mailagay po sa ating mga LGUs. At ito po, nakikita po natin na ang ating ginagawa po ngayon ay talagang yung mga mayors at saka yung mga governors, nakita natin tumataya talagang masigasig na nakikita natin na sila mismo ang nagli-lead on the front. Nung isang araw nga po ay binisita namin ang Manila, ang Taguig, also nakipag-ugnayan kami sa Navotas at saka sa Malabon, at nakita natin na talagang ina-address nila ang kanilang mga peculiar na mga sitwasyon doon sa mga area. At nakita namin lalo na sa Taguig at Manila, kitang-kita po natin na talagang kayang-kaya po nila na i-manage, though kahit na malaki ang mga cases, nakita natin na proactive po sila. Ito po ang po natin, ginagawa po natin na inalalayan po natin ang ating mga LGUs on how to implement yung localized lockdown. Nakikita po natin kasi pagka through localized lockdown, we can protect our economy from suffering from may tinatawag nating masyadong malaki na lugar na ng lockdown. Sa localized lockdown po ay nakikita po natin ang ating mga mayor at saka ang ating mga provincial governor ay binibigyan po natin ng kapangyarihan para po magkaroon po ng lockdown sa kanilang mga streets, sa kanilang mga compound at sa kanilang tinatawag na mga barangay at mga sityos.
Dito po ay napapangalagaan po natin ang mga activities sa mga ekonomiya sa mga other areas na hindi po na nakakaroon ng mga cases. At saka po, ang maganda po dito ay nakakaroon po ng tinatawag na quick response para po maapula ang pagtaas ng mga kaso sa ibang area. Isa rin siguro sa pinakamalagang role sa ngayon ay ang kay treatment czar Yusek Leopoldo Vega at kay isolation czar Mark Villar. Lalo pat napapaulat ang umano'y unti-unting pagbaba ng critical care capacity for hospital beds na ngayon ay nasa danger zone na. Should this be a cause for concern sa ating mga kababayan at ano po ang ginagawa ng ating pamahalaan to address this? Sa ngayon po, si Yusek Vega ay ginagawa niya na po yung tinatawag na one hospital command. Yung one hospital command po nito na kanyang establish dito sa MMDA ay para magkaroon po ng proper referral system para at least ang makita po natin para hindi po magkaroon na tinatawag na ma-overwhelm ang ating mga hospital ay meron tayong tinatawag na private and public referral system. Kasi nakita po natin ang ating mga mamayan kahit na po mga asymptomatic at saka mga mild cases ay dinadagsa po yung hospital, which is hindi po dapat po ganoon. Ang ano po natin sa mga level 3 hospitals po natin dapat po ay mga itatawag natin mga severe and critical cases ang ano po natin at saka ang mga treatment facilities po natin ay dapat nakadedicate lang po sa tinatawag nating mga talagang mga symptomatic. Yung mga asymptomatic at saka mga mild ay doon po natin titreat sa mga treatment facilities na ginawa po ni Senator Mark Villar. Ito po yung mga temporary quarantine facilities na mega facilities na tinayo natin ng PICC, yung ating Philippine Arena, dito sa ating tinatawag na sa mga mega facilities dito sa area ng Region 3 at saka Region 4 at saka yung mga tinestablish natin mga mega facility conversions natin, World Trade Center. Yun po ang nakikita po namin na dapat po iayos ang mga referral system. Ito rin po ang ginawa po natin sa Cebu. Nakita po natin na yung Cebu nagkaroon po ng overwhelming yung mga tinatawag nating admissions. So nagkaroon na po tayo ng lessons learned na itong mga temporary quarantine facilities ay underutilized. Sa ngayon po, maganda po ang utilization po natin ngayon na more or less 80% po ang utilization ng ating mga temporary facilities. At in-inspect po namin nung nakaraang Thursday ang Makati, yung East Avenue Medical Center. Itong East Avenue Medical Center, meron po siyang 97% na halos 250 beds na pwede nating i-dedicate sa COVID patients. Maganda po ang facility po na to at saka po yung Quirino Memorial Medical Center. Ito po, ngayon ko po lang nakita na napakaganda ng kanyang mega emergency room na halos yung first floor ay napakalaki ng kanyang mga emergency wards. At the same time, meron siyang 50 ICU beds. So yun po ang nagiging challenge po namin ngayon na talagang ang palalakasin po namin, we will create some facilities na at least tataas po ang ating ICU beds at saka mga isolation facilities so that we can cope just in case magkaroon po ng surge. At tinignan din po natin sa Port Magsaysay, meron po tayong 467 beds po doon at napakalaki po ng kwarto na pwede natin iligay ang dalawang tao, so it can increase to 1,000 ward bed capacity para sa ating mga mild at saka mga asymptomatic patients, especially yung mga OFW na mag-capacity. So yun po ang ginagawa po namin ngayon na talagang very close ang cooperation po ng ating DPWH at saka yung ating DOH para ma-expand po ang capacity po natin. Ang DOH po ngayon ay nagsagawa ng yung kanyang ginagawa po ngayon yung 168 yung evacuation facilities na ngayon kino-convert na rin po natin na maging COVID ward beds. So meron na po tayo more or less 68 na nagawa na po ng DPWH. At the same time, meron po tayong tinatawag na mga dormitories na natapos na po sa Lung Center at saka sa ibang lugar na magagamit po ng ating mga nurses at saka mga health workers. Tungkol naman po sa tracing na sa ngayon ay nasa ilalim ng jurisdiction ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong as the tracing czar, we are continuously hiring contact
tracers, encoders at iba pang workers, and yet napapabalita na ilan daw sa mga contractual employees sa ilang mega swabbing facilities under DOH ay hindi po nasasahuran o nasusweldohan ng tama. Ano po ba ang masasabi niyo dito, sir? Titingnan po natin po yun sa reklamo po na hindi nasweldohan. Pero sa ngayon po, nag-report po sa amin si Mayor Magalong. Ngayon po, naggagandak siya ng briefing sa ating mga NCR mayors at saka sa ating mga ULAC members at saka mga League of Municipal Mayor members. At ang nakita po namin, talagang meron po tinatawag tayo maraming gap. Kasi po ang nakita niyo po na sa isang positive ay more or less meron tayong tinatawag na 37 contact. Dito po nakikita po natin na meron po tayo na gap na yung ating natetest na tinatawag nating close contact ay hindi sapat. So sa ngayon po nagkakaroon po kami ng adjustments and recalibration at ang ating mga mayors at ang ating mga LGUs po ay natutuwa dahil kasi nagkakaroon po sila ng kaalaman na yung kanilang mga ginagawa ay meron pong tinatawag na meron tayong mga gaps. So ngayon po ang ginagawa po namin si Mayor Magalong ay nakapagpulong na po sa Region 4A at saka sa NCR mayors. Pumunta rin po siya sa Cebu at nakita po natin nung dati sa Cebu na 30% lang ang capacity ng ating mga contact tracer. Ngayon po gumaganda po at nakikita po natin na napaka-inam at saka meron na po silang tinatawag na meron na silang mga apps at saka mga GIS configuration na nakikita nila yung talagang actual na nangyayari at saka contamination at saka doon makikita talaga ang relationship na kung ilan ang dapat nating may test in every positive patient that we had. So ngayon po gumaganda na po ang ating pong lagay sa contact tracing at ang ating pong PNP ay kami po ay nagpapasalamat kay Chief PNP, kay Police General Gamboa dahil nag-commit po ang NCRPO ng 700 contact tracer na pwedeng gawin po sa NCR. Ganun din po si Secretary Lorenzana, sinasabi niya na ang armed forces, lalo na yung ating mga units ay pwede pong magamit para at least matulong-tulungan ang ating LGU, ang ating mga health workers, mga LESU, at saka yung ating armed forces, at saka AP, para po mapabilis ang ating contact tracing. Kasi ito po ang nangyari po sa Dharavi model, yung sa India, at saka po sa Japan model, na talaga ang ginawa po nila para hindi magkaroon ng lockdown sa kanilang economy ay ang kanilang tinatawag army of tracers. Kaya po ang ating pamahalaan ay talaga pong magkakaroon po maglalaan po ng pondo para sa recruit at pagbibigay ng pondo at mga tinatawag nating mga yung pagbibigay sa kung anong tamang pagsweldo sa ating mga contact tracers. So yun po ang gagawin po natin ngayon na talaga pong malaki po ang naitulong po ni Mayor Magalong para mapalakas po ang ating contact tracing dito sa bansa. Sinabi po ni Senate President Vicente Sotto III na handa na ipasa ang Bayanihan to Recover as 1 o ang Bayanihan 2 pagkatapos ng ikalimang sona ng Pangulo. Ano po kaya ang nakapaloob sa Bayanihan 2 at ano ang mga pagbabago na ipatutupad po dito? Ang nakita po namin doon po ay sa testing po, meron po tayong nalaan na mga more or less 10 billion at saka sa contact tracing na 17 billion at meron din po na tayo nailaan para sa ating mga estudiya sa ating National Action Plan sa COVID-19. At yun lang po ang nakita ko po na sa akin sa speaking chief implementer, yun po ang nakita po natin at saka ang isa po na nakikita natin na dapat na makita po natin yung talaga pong continuous support natin sa ating mga health workers, lalo na yung pagbili ng mga PPEs ay tuloy-tuloy pa rin po yun at saka pagbili po natin ng mga mumurahing mga test kits na pwede po natin gamitin. Nabanggit niyo rin po, Secretary, ang localized lockdown ng ilang barangay at syudad. Pero marami po ang bumabati ko sa pag-deploy sa mga armored trucks and military personnel. It causes di umano unnecessary panic sa mga mamayan. Ano po ang reaksyon ninyo dito, Secretary Galvez? Pinulong po namin ang ating mga army at saka ang ating PNP na tingnan po kung
yung minimum minimum essential na forces ang pwedeng maibigay po doon. Pero yung ginawa po doon sa Cebu, nakita ko rin po na sa ating mga TV na doon po meron po mga armor vehicles na nakadeploy. Pero wala naman po ako narinig na negative sa sa mga lalo na sa mga barangay captains at mga LGUs. Ito lang po ay tinatawag natin na parang tinatawag nating demonstration. Ito po yung tinatawag na itong isang taktika po sa isang military na pagka talagang mahirap po i-implement, matigas ang ulo ng mga tao, ay talagang kailangan magkaroon ng parang tinatawag nating show of force. Pero wala po tayong na gamitin po 'yon. Ang po natin is parang alam po naman natin ang ating mga mamamayan pagka kunyari for example nakakita po ng tinatawag nating military tsaka pa lang sumusunod. Marami po kaming mga revelation from different LGUs na pagka wala po talagang police at saka wala pong military na very visible ay talagang hindi po nasusunod po yung tinatawag natin pag-implementasyon ng ating mga quarantine protocols. At marami pa nga po na mga mayors even sa NCR and even doon sa different part of the countries na talagang humihingi po sila. Ang isang sample nga po, si Mayor Toby, humingi po ng more or less 200 na PNP at dinagdagan po natin ng mga military para ma-enforce lang itong pag-implement ng ECQ dito po sa Navotas. So yun lang po ang wala po tayong intensyon na manakot. Ang po lang natin dito ay para at least pakita lang po na talagang we will enforce yung quarantine procedures. Yun lang po. Secretary Galvez, sir, inaprubahan na rin ng NTF ang prototype ng motorcycle barrier na ipinasa po ng ride-hailing app na Angkas. Ibig sabihin po ba nito na papayagan na rin ang mga motorcycle taxi sa mga susunod na araw? Sa atin po, ang pinayagan pa lang po ng ating LGU ay ang ating tinatawag na yung pag-angkas ng mga pamilya, yung mag-asawa. At ito po ay nakita po natin na yung nagpapasalamat nga kami sa angkas na nagbigay sila ng mga prototype at saka ang ating governor ng Bohol nagbigay sila ng prototype para magamit po na talagang barrier. Sa iba po ang nakita po natin yung pag po ng angkas sa prangkisa ay yan po ay sa ng legal po ng LTRB at saka ng DOTR. Ang na-aproban lang po ng IITF ay yung lang pong paggamit po ng barrier. Bigyan din po natin daan ang mga katanungan from the media. Go ahead, Yusek Rocky. Thank you, Secretary Martin. Secretary Galvez, may tanong pong pinadala si Joseph Morong para sa inyo. Joseph Morong ng GMA7, ano daw po ang update sa Cebu LSI? They're saying na walang ayuda na binibigay sa kanila and are they not going to be tested so they can go home early or already? Ang bilang po natin na ang LSI sa Cebu ay more or less 10,000 na gusto po nilang bumalik sa kanilang mga lugar dito lalo na sa Region 6 at saka Region 8. Sa ngayon po, ang napag-usapan po namin ni Mayor ng Cebu City ay siya po ang magbibigay ng ayuda po doon sa ating mga LSI. Ang po natin, ang isang sa mga po natin is yung kung magkakaroon po ng mga talagang tinatawag natin na magkaroon na maging GCQ na ang Cebu ay pwede natin po pagbigyan na yung LSI po sa Cebu ay makalipat na po. Pero ang po natin, considering that Cebu is nakakaroon natin na isa sa mga ating mga epicenter, baka magkaroon po tayo ng palisiya na dito mga LSI na galing sa mga ibang affected areas, mostly affected areas ay magkaroon po ng mas higher stringent rules bago po natin bayagan. Maraming salamat po, Secretary Galvez. May paalala o mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan? Ipaalala po sa ating mga kababayan itong ating National Action Plan Phase 2. Ang pinaka-importante po natin ay maturuan po natin ang ating mga sarili na talagang ating pong i-implement yung minimum health standard. Kasi po kahit na po paano ang gawin ng ating mahal na mga sa gobyerno, at ang tao ay hindi sumusunod, doon pa rin sa ating tatawag na pagkano ng face mask at saka yung mga face shield, ay kailangan po na po natin
yung sinasabi nga po ng ating spokes, ingat buhay, ingat hanap buhay. So kailangan po natin na pag-ingatan po natin ang ating sarili para mapag-ingatan po natin ng ating mga pamilya at ang hanap buhay po natin ay also mapagan po natin, mapagyaman po natin. Maraming salamat sa inyong panahon, Secretary Carlito Galvez Jr. Stay safe at mabuhay po kayo.